Hello, good morning mga amigo. Welcome ulit sa ating channel. For today's episode, tayo ay sisip-sip muna sa ating asawa kasi ang aking asawa ay mag-aaral ng PSS at kaya wala muna tayong camping for the past 2 weeks kasi next week naman yung aking anak naman na mag-aaral sa PSS. So 1 week yung pag-aaral ng misis ko at ganoon din naman yung aking anak ihahatid sundo ko sila. So wala muna ng camping kaya itong gamit natin si Tuktok na paghatid sa kanila. At meron akong kasama dito na saksakan din ng ingay. So sino yan? Ayan, si Maymay. Mamaya pakikita ko mukha niya sa inyo. So enjoy lang yung ating video. So yan na nga guys, tayo ay naihatid na natin yung aking mahal na asawa. Ngayon ay sasaglit lang ako sa mekaniko ko. May pa-check lang ako dito kay Tuktok. Ano, mag-aantay ka hanggang mamaya? May naiwan. Sige. Saglit lang ako dito sa mekaniko ko. Patitingnan ko lang yung kasi yung isang gulong niya, isang gulong ko sa kanan ay medyo maingay. So yun nga, ano ko muna, pa-check ko lang kasi nagamit ko sa camping ito. Kailangan laging kondisyon itong si Tuktok. After dito, diretso muna ako ng car wash. Ito si Tuktok masarap gamitin na bakit? Una-una matipid siya sa diesel. So kaya dahil nga ito yung CRDI at talaga ng maganda pa kondisyon ng makina. So most of the time ito ang ginagamit ko sa mga camping. Then dahil nga sa mga minsan hindi natin na yung pinupuntahan natin, hindi natin yung trail dahil siya ay 4-wheel drive, so ready kahit na medyo hindi maganda yung daanan. So meron na pala to, sinasara na pala to ngayon. So dito kasi mekaniko ko nakatira, sasaglit lang tayo. Saglit. Guys, mukhang tulog pa. So mamaya ako na lang ulit daanan pagsundo. Agahan ko na lang muna yung pagsundo para maaga akong makadaan dito. Kasi medyo may naririnig ako kasi sa gulong sa haharap. Gusto ko munang pa-check ito. Hindi naman siya nag-hold back sa andar niya. Kaya lang parang may maligasgas akong hindi maligasgas pala, umuugong paghabang umaandar. So baka wheel bearing yon sa harap para maipagawa. May binabari itong transmission na automatic yung Innova.
masyado pala akong kulang sa preparation na papalabas tayo. Ito. So balik tayo dito kay Tuktok. So itong si Tuktok ay masarap ang handling niya, yung stability niya. Okay, maganda. Hindi siya malikot. Si Tuktok 6 months na sa akin ito. Simula nung makuha ko, wala pa naman akong pinagagawa na ano, kasi alaga ito nung nakunan ko eh. Ngayon nung mga nakakaraan araw, napag-iisipan ko siyang i-out kasi nga dahil same coding nung aking Nirex nung ating camper van, ng ating van Grand Star X. So kaya napag-iisipan ko dahil nga pagdating ng Wednesday wala akong magamit. Pero habang tumatagal na ginagamit ko tong si Tuktok, talagang nagugustuhan ko siyang gamitin, matipid. Then bukod sa matipid, siya ay yung aircon niya malamig. Then nagamit ko na ito one time sa long drive. Then sa NLEX, nung ginagamit ko siya, pinapatakbo ko siya habang tumatakbo kami. So wala naman akong naging problema kapag tinapakan ko ang silinyador, andun yung pickup niya. Then yung 4-wheel drive niya okay din, magana pa rin. Then yung pinaka nagustuhan ko rito, yung traction control niya. Kasi nung minsan umuwi kami, galing kami ng north, ng wife ko, umuulan. So nung pinindot ko yung traction control niya, talagang iba pala yung nagiging handling kapag binuksan natin yung traction control. Kahit na mabilis yung takbo natin, yung lagi naman nating takbo sa kahit na walang ulan. So wala naman ako naging problema. Ang ganda ng handling. So nabibitawan, kahit bitawan mo yung manibela, walang kabig, magpreno ka, yun pa rin. Ayan, sabay pa rin. Kahit ito kasi by the way, itong si Tuktok is Hyundai Tucson 2005 model. So kaya ko siya tinawag na Tuktok kasi Tucson. Kaya maganda itong handling ng Tucson na ito. Kaya sabi ko nga dun sa wife ko tsaka sa daughter ko na kapag yan ay sinimulan ko ng ayusin, hindi ko na siya kakuya out. Kaya pag ito ay sinimulan ko na, unahin ko yung bumper niya gusto kong, tapos yung gulong niya, meron akong, katulad kanina sinabi ko, meron ako napiling gulong. So yung radar, napakaganda nung yung Renegade nila doon, ang ganda ng gulong. So ibabody lift ko muna ito. Pagkatapos kung i-body lift yun na, palitan ko ng gulong na yun. So kaya ito ang mas madalas kong gamitin. Una-una kasi talagang magang gamitin itong si Tuktok. Hindi katulad nung Star X, mahaba, malaki. So pagdating sa mga, lalo na sa mga sidewalk parking lang, medyo mahirap siyang, lalo na kapag masikip, no? Ngayon pala ang election day, kaya pala hindi gaanong matraffic. So ewan ko lang doon sa mga part ng mga eskwelahan.
Sana luluwas sana ako ngayon para ipagawa ko yun naman yung aking drone. Sana ako doon sa Manila para ipagawa. Kaya lang, naisip ko baka traffic. So, pass muna ako. Baka bukas na lang. Diesel. Kaya sa the next time na gagawa tayo ng video is balik camping na tayo for 2 weeks kung hindi makakapag camping ngayon dahil nga ano ko yung aking wife and daughter, ihahatid ko, sunduin ko. So yung mapansin nyo, pagka tinapakan ko, talagang tatakbo siya ng maayos. Talagang kung ano yung tinapak ko sa lineador, responsive siya. Yan. Hindi siya delay ang shifting niya. Kaya napansin ko nung tumatakbo, siguro trinay ko siyang patakbuhin kung kaya pa. 160. Pero nagulat ako, ang RPM niya ay nasa 2 lang. So makikita mo lang papalo yung kanyang RPM kapag habang bumibuelo ka. Pero pagka nag-fix ka na, ay nakita nyo doon sa ano niya, RPM niya bumababa ng 2,000. Then sa preno, kahit na ipreno ko, hindi naman siya hindi siya kumakabig kasi nga naka-ABS din itong si Tuktok. Then ang ano pa dito is disc brake, 4 na gulong, harap likod. Napakalinis ng daan ngayon, no? Eleksyon kasi minsan masarap talagang bumiyahe kapag holiday. Wala, napakalinis ng daan. Pero kung ito ay kung ordinary days lang, napaka-traffic yan. Una kagad yung gawing Bukawi na yan, matraffic yan. Punta naman tayo ngayon sa car wash. Kasi napakadumi ni Tuktok. Kasi nga nasa labas lang kasi siya nakaparada sa bakanteng lote. Doon lang siya nagpa-park. Kaya pagka umulan, tapos nasa ilalim pa ng puno, lalagyan siya ng mga tao. Kaya meron akong yung blower na high speed blower na merong di baterya, na rechargeable. Bago ko gamitin, binoblower ko muna para lumipad yung alis yung mga dahon-dahon na bumabagsak. So ito na yung mga, kasi may eskwelahan dito. So mga boboto siguro ito. So baka dito ako nagpapa-car wash lagi. Maganda silang mag-car wash. Nagugustuhan ko yung kanilang paglilinis. Ayan, tayo. Okay.
Dito sa car wash ito, pwede ka nang maglugaw, kain na mag-breakfast, tapos meron din ditong barbershop. Dito rin ako nagpapagupit. Pero bagong gupit lang ako mga 2 weeks ago lang hindi mo na ako magupit. Stay lang kayo dito sa ating channel. So, stop. Kakawas yan. Guys, nagbi-build up na ng traffic ngayon. Kasi nga, ang oras ngayon ay 7:40, mag-8 na. So may build up na kasi nga nagpa-parking sa mga gilid sa sidewalk na itong mga bumoboto. So guys, ayan, tapos na tayo magpa-car wash. Uwi na tayo para magpahinga muna. Sobrang init. So bigyan natin ng konting pamerienda. Thank you. Kaibigan, guys, kapag huwag natin kalimutan na magbigay ng tips sa mga gumagawa. Halimbawa, nagpa-service tayo. Maliban lang, ako naman nagbibigay talaga ako ng tip. Pero pag sa mga restaurant, pag may mga service charge yan, hindi ako nagbibigay. Pero yan, katulad yan, papa-car wash, talagang huwag natin kalimutan na abutan. Para makita natin sa susunod na magpalinis, nakita nyo, lilinisin nila na mabuti. So, diyan sa toilet sa car wash, talaga namang maganda silang maglinis. Wala namang duda, talagang maayos pag naglinis sila. Kaya dyan na ako lagi nagpapa-car wash. Kung hindi sa bahay, dyan ako nagdadala ng car wash. Ngayon, papunta tayo sa dadaan ako sa bahay ng anak ko or bahay hindi na, diretso na. So salamat mga amigo sa inyong pagsubaybay sa panonood dito sa ating video. Don't forget pakisuyo mga kaibigan, mga amigo, na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. At pakisuyo na rin na paki-like and share. So maraming salamat ulit sa inyo mga amigo. At see you on my next video. All goods mga amigo.